Day, this Jubilee year 2025, Pilgrims of Hope, from Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapinalig ang ating Philippine Standard Time, 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng gabi araw ng linggo, ika-27 sa buwan ng Hulyo taong 2025. Narito ang Veritas News Alert Nationwide. Hinihikayat ng kanyang kabunyian, Caloocan Bishop Pablo Virgilio Cardinal David ang mga taong simbahan, partikular na mga parish volunteers na patuloy na maging daluyan at mukha ng awa at pag-asa ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong at pag-agapay sa mga nasalanta ng sama ng panahon na dulot ng magkakasunod na bagyong Krising, Dante at Emong na pinaigting pa ng hanging habagat. Pinasalamatan din ni Cardinal David ang lahat ng mga patuloy na tumutulong at sumusuporta sa Caritas Caloocan na nagsisilbing social action arm ng Diocese ng Caloocan. Una ng pinuna ni Cardinal David ang substandard flood control projects ng pamahalaan, kung saan ibinahagi rin ng obispo ang sitwasyon ng Caloocan, Malabon at Navotas na kapwa na sasakop ng Diocese ng Caloocan na muling nalubog sa baha mga komunidad at maging mga simbahan kasunod ng naganap na sama ng panahon. Nanawagan naman si Cardinal David sa lahat na sa kabila ng pagtaas ng tubig ay huwag magpatangay sa kawalan ng pag-asa, sa halipay magkapit kamay at magsama-sama sa pagmamalasakit, pananagutan at pagbibigay pag-asa sa mga pinanghihinaan ng loob. Magbabalik ang mga balita mamayang alas 9. Ako inyong kapanalig Reynalyn Letran Ibanez, sumainyo ang katotohanan. Abangang muli ang Veritas News Alert Nationwide. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Isang pastoral na pag-aaral tungkol sa nilalaman ng banal na kasulatan, tutugon sa mga usaping kinakaharap natin ngayon. Batay sa katotohanan, lapat sa karanasan. Tuwing linggo, alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito lamang sa Veritas 846, ang radyo totoo. Hatid sa inyo ng Paulines ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila at ng Veritas 846. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Ang Biblia ngayon. Makinig. Magandang gabi po mga kapanalig. Welcome sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia PH. Kumusta po kayo? Sana po nasa ligtas kayo at nasa mabuting kalagayan. Pagkalipas ng mga nagdaang bagyo at pagbaha sa maraming lugar, dalangin po namin na maging maganda na ang panahon, magmalasakitan po tayo at makaahon tayong lahat pagkatapos ng sunod-sunod na bagyo. Kaya po nasan man kayo ngayon at ano man ang inyong ginagawa, samahan niyo po kami sa isang oras ng pagninilay at pag-aaral ng salita ng Diyos. Handa na po ba ang inyong mga Biblia? Pagbati po sa lahat ng mga nakatatanda at mga lolo't lola ngayong Grandparents' Day. Salamat po sa inyong paggabay at pagbabahagi ng inyong mayamang karanasan at karunungang natamo sa pagdaan ng maraming taon. Salamat sa inyong pagmamahal at sa inyong pananatili at pagkalinga sa amin. Kaya po Happy Grandparents' Day. At gaya ng dati, kasama natin ang Director ng Biblical Apostolate ng Archdiocese of Manila, si Father Adonis Saclolo. Magandang gabi, Father Ado. Magandang gabi, Sister. Magandang gabi, mga kapanalig na. Dito na naman tayo sa isang gabi
isang oras ng pagninilay at napakagandang pagnilayan yung ebanghelyo sa araw na ito na hindi ko talaga pinapalampas palagi sapagkat napakahalaga nito, no? Ito yung panalangin ng Ama namin, no? Ngunit bago natin na talakayin, no, itong paksa natin ngayong gabi, no, kami ay nananalangin para sa kaligtasan ng lahat at sana kahit napakaraming bagyong dumarating sa ating bayan, sa ating buhay, ay binibigyan tayo ng lakas ng Diyos na bumangon. Ayun naman daw ang mga Pilipino, very resilient, no? Bumabagyo na, nakangiti pa, no? Pero ang mahalaga, nakangiti dahil alam natin kasama natin ng Diyos. Kaya ngayon, pangunahan tayo sa gabing ito ng ating Panginoon sa pamamagitan ng pambungad na panalangin na ibibigay sa atin ni Sister Rose. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos Amang mapagmahal, maraming salamat po sa lahat ng biyayang ipinagkaloob mo sa amin. Salamat po at iniligtas niyo kami sa kapahamakan sa nakaraang mga bagyo. Idinadalangin namin ang mga kapatid naming nasa lanta. Salamat din sa pagkakataong kapagtipong muli ngayong linggo para mag-aral at magnilay ng iyong salita. Ipadala po ninyo ang banal na Espiritu upang buksan ang aming mga puso at diwa nang marinig at maisabuhay namin ang iyong mensahe sa bawat isa sa amin. Turuan mo kaming manalangin at laging tumawag sa iyo. Basbasan mo po ang mga kapanalig na kaisa namin ngayong gabi. Ang lahat ng naglilingkod dito sa Veritas 846, ang apostolado ng Paulines Multimedia at ng Biblical Apostolate ng Maynila. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong anak mo na nabubuhay at nagahari magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus, ikaw ang daan, ang katotohanan at ang buhay. O Maria, Birhen ng katotohanan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sambahin ang
napapasigaw. Daliri sa paa at kamay, sakit na napapaan. Nandito ang Turmerica Plus, tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Babalik tayo mga kapanalig sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Ayun nga po, ang paksa natin ay yung Ebanghelyo sa araw na ito. Masabi ng isang alagad, Panginoon, turuan mo kaming manalangin. No? At sa buong kasulatan o sa mga Ebanghelyo, no, isa lang panalangin talaga ang itinuro ng Panginoon. At ito ang Ama namin. At ito yung pagninilayan natin. Ngayon, ang ating teksto ay yung Ebanghelyo sa araw na ito. No? San Lucas, chapter 11, verses 1 to 13. Isang napakagandang ebanghelyo. At ang ating pagtanong, sana magpadala kayo ng inyong pagbabahagi kasi ang Ama namin ay may 7 petisyon. No, ano sa 7 petisyon ng panalangin ng Ama namin ang pinakamalapit sa iyong puso? No? Kasi yung Our Father who art in heaven, hindi pa yung petisyon. Address pa lang yon sa Ama. Ang petisyon ay magsisimula sa Hallowed be thy name, thy kingdom come, pangalawa, thy will be done on earth as it is in heaven, pangatlo, give us today our daily bread, pang-apat. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us, pang-5. Lead us not into temptation, pang-6. At deliver us from evil, pang-7. At ano ba sa mga petisyon na ito, mga kapanalig, ang malapit sa iyong puso o may karanasan ka sa buhay mo? Sana magpadala kayo ng inyong sharing. No? Nananabik kaming basahin. Marami ring mga kapanalig na sumusubaybay sa atin na natutuwa sa mga pagbabahagi. Padala nyo ang inyong sharing sa ating text line dito sa istasyon 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Ngunit bago ang lahat, balikan muna natin yung paksang tinalakay natin ng isang linggo na ihahatid sa atin ni Sister Rose. Balik dinig sa nakaraang katotohanan. Mga kapanalig, tinalakay ni Father Ado nung nakaraang linggo ang Noli Me Tangere, si Santa Maria Magdalena at si Jesus na muling nabuhay. Pinagnilayan natin ang Ebanghelyo ni San Juan, chapter 20, verses 1 to 2 at 11 to 18. Tinanong niya, kung nakatagpo mo sa iyong kasaysayan si Jesus na muling nabuhay, ano ang iniuutos niya sa iyong huwag kapitan o kailangan mong bitiwan? Sabi ni Father Ado, si Maria Magdalena ay tinutukoy na Apostolorum Apostola o apostol ng mga apostol. Dahil siya yung unang saksi na muling pagkabuhay ni Jesus at inatasan siya na ipahayag ang mabuting balitang ito sa mga apostol. Inanyayahan ni Jesus si Maria at tayo rin na talikuran yung mga dating paraan ng pakikipag-ugnayan sa kanya. Nakilala siya ni Maria Magdalena sa kanyang anyo bilang tao. Ngunit nagbago na siya. Ang pagkapit sa nakaraan, kahit na banal ito, ay humahadlang sa atin sa pagtanggap ng bagong katotohanang iniaalok ng Diyos. Di ba madalas kumakapit tayo kung ano yung pamilyar? Mga relasyon, pagkakakilanlan, kahit mga karanasan sa relihiyon, inaanyayahan tayo ni Jesus na yakapin ang pagbabago. Ikalawa, pananampalataya na walang pag-aari. Hindi kasi pwedeng kontrolin o angkinin si Jesus. Gusto ni Maria na kapitan siya ng pisikal, ngunit itinuro niya ang isang bagong uri ng presensya, isang espiritual na pakikipag-isa. Nakaugat ito sa pananampalataya at misyon, hindi pisikal na pagkakalapit. Iniimbitahan tayo sa isang relasyon, hindi sa pagmamayari. At yung ikatlo, dumating si Maria Magdalena, di ba sa libingan na umiiyak, naghahanap ng bangkay.
pero binigyan siya ni Jesus ng bagong pagkakakilanlan at ng isang misyon. Siya ay naging apostol ng mga apostol. Ang tunay na pag-ibig sa Diyos at sa iba, hindi naghahangad ng angkinin o kontrolin sila. Sa halip, ito'y payagan ng kalayaan at yakapin ng relasyon batay sa pananampalataya at espiritual na pakikipag-isa. Sabi ni Father Ado, tinawag tayo upang mahalin ng Diyos kung sino siya, hindi lamang sa kung ano ang magagawa niya para sa atin. Ayan po, kung gusto ninyong marinig ang kabuuan ng episode ng Ang Biblia Ngayon nung nakaraang linggo, available po ito sa Facebook pages ng PZRV 846 Veritas, ng Paulines Multimedia PH, at ng Arkham Ministry on Biblical Apostolate. Pakinggan na natin ngayon si Father sa ating paksa. Salamat Sister Rose sa pagbabalik dinig natin para sa nakaraang linggo na isang napakagandang paksa. No? Ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang Ama Namin. No? Ang Ama Namin, ang tawag dito ay Lord's Prayer o Oratio Dominica. No? Kapag ito yung tanging panalangin na itinuro ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad at sa atin din. No? Sabi sa Catechism of the Catholic Church at sa mga ama ng simbahan, ang Ama Namin daw ay parang sinasabi the core of the scripture, no? Parang pinakasentro ng banal na kasulatan. At sabi sa Catechism of the Catholic Church, the epitome of the gospel, yung parang nakapaloob sa kanya yung Ebanghelyo, yung mabuting balita. No? At ito'y nakasulat sa ating katekismo ng Simbahang Katolika. At totoong napakaganda. No? Ang Ebanghelyo natin ay mula kay San Lucas, no? Chapter 11, may Ama Namin, at mas maiksi yung version ni San Lucas. Pero kinuha ito sa version ni San Mateo, no? Sa chapter 6, Matthew chapter 6. No? At yung Matthew chapter 6 ay nakapaloob sa sermon sa bundok. No? Napakagandang mga salita ng ating Panginoon doon. Ngayon makikita natin na ang itinuro ng ating Panginoon sa atin na panalangin ay isang panalangin ng relasyon. Kasi malinaw na ang itinuro niya ay Ama Namin because Ama ay Father is a relational term. Ang ibig sabihin kung tinuturuan tayo ng ating Panginoon ng panalangin, hindi lang niya tayo tinuturuan ng mga salita parang formula na kailangan natin sauluhin, no kailangang ulit-ulitin. Kung hindi, binigyan tayo ng Panginoon ng isang panalangin para tayo ay pumasok sa relasyon. At kanino tayo papasok sa relasyon? Sa ating Diyos. No? Kaya nga, basically, sa buhay Kristiyano, ang panalangin ay relasyon. Kaya nga, yung Ama Namin ay isang panalangin no, ng relasyon natin sa Diyos. No? Ngayon, sisimulan natin itong Ama Namin na ito at alam natin, sinabi na nga natin na sentro ito ng kasulatan, siya yung buod ng mabuting balita. No? Ngunit dito sa Ama Namin na mayroong 7 petisyon, meron itong pinakapuso din. No? At yung pinakapuso yung nasa gitna. No? Ano ba ang nasa gitna ng 1 to 7? Yung number 4. At yung number 4 o yung ika-4 na petisyon, ito yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa bawat araw. At mahalaga ito, dito natin maaaring pagnilayan itong panalangin ng Ama Namin. No? Sapagkat ang isang anak ay umaasa na siya ay papakainin ng kanyang ama, ng kanyang magulang. At napakaganda nga, no, makikita natin yung napakalapit no, na ugnayan ng Diyos sa atin sapagkat siya yung nagbibigay ng pangangailangan sa araw-araw. Ngayon, ang tanong ng marami, bakit bawat araw lang? Bakit hindi tayo pwedeng humingi sa Diyos ng pagkain para sa 2 taon, 10 taon, 30 taon, 50 taon? Hindi na ba pwedeng i-provide ng Diyos? Kayang ibigay ng Diyos iyon. Ngunit ang problema, tayong mga tao, kapag natanggap na natin yung kailangan natin, at 50 taon, nandiyan na yung pangangailangan natin, hindi na tayo babalik doon sa nagbigay. Naalala natin yung mga pamangkin natin, yung mga bata, ano, na napakalapit ng relasyon sa kanilang mga magulang, ngunit nung binigyan na ng regalo, cellphone, nalayo na yung loob sa mga magulang dahil nakatutok na siya ron sa regalo at nakalimutan niya na yung nagregalo. Kaya may karunungan
itong panalangin ng Ama namin, lalo pa nga yung bigyan mo kami ng pagkain sa araw lang na ito. Kasi sinasabi natin kanina, ang panalangin ng Ama namin ay isang relasyon. At gusto ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya bawat araw. Ibig sabihin, bawat araw tayong humihingi sa Kanya at bawat araw tayong nakikipag-usap sa Kanya. At kung bawat araw tayong may kaugnayan sa Diyos, lumalalim ang relasyon. Sabi ko nga doon sa mga tao doon sa misa ko, kagabi, sabi ko, halimbawa ikaw ay isang magulang at yung anak mo ay magkokoleyo, kukuha siya ng halimbawa engineering na 5 taon, at pag tinawag mo yung anak mo, anak, halika na, at ibibigay ko na sa iyo ang allowance mo ng 5 taon. Sa tingin mo, makikita mo pa ba yung anak mo sa mga susunod na araw? Hindi na. Ngayon, ang magiging suliranin doon ay hindi yung kasiguraduhan ng bata. Ang magiging suliranin doon ay mawawala yung relasyon. Sapagkat hindi na magkikita yung mag-ama. Ang gusto ng ating Diyos ang masalangit, araw-araw tayong lumapit sa Kanya. At araw-araw tayong humingi ng pangangailangan. Kung babalikan natin sa aklat ng Exodus, mga kapanalig, may pangyayari ron kung naalala natin, no, na ang mga tao ay nagugutom sa disyerto at pinadalan sila ng tinapay mula sa langit. At ito yung mana. At sabi ng Panginoon doon sa aklat ng Exodus, kunin nyo lang yung kailangan nyo sa bawat araw. Ngayon may mga Israelitang hindi sumunod. Nag-imbak sila para sa 1, 2 araw, 3 araw, 4 na araw. Pagbukas nila nung kanilang mga lalagyan, nabulok. Sapagkat ang inutos ng Panginoon, ng Diyos, ay yung sa araw lang na ito. At bukas, papatunayan uli ng Diyos na siya ay Diyos. At ganoon ang ating Diyos. Bigay niya para sa atin para sa atin yung para ngayon. At bukas, siya pa rin yung Diyos at siya pa rin yung Ama. Siya pa rin yung magbibigay. Siya pa rin yung maglalaan. Kaya nga, mahirap daw maging mga anak ng Diyos, yung mga taong para bang gusto nang siguruhin yung buhay. Na para bang tiyakin na ang lahat. Kapag tiniyak na natin ang ating buhay, hindi na natin kailangan ng Diyos. Tayo na ang magiging Diyos. No? Kaya nga mahalaga itong puso ng panalangin ng Ama namin, bigyan mo ako, Panginoon, ng pagkain sa araw na ito. No, ngayon, itong pagkain na ito, of course, kailangan natin ng mga material na mga bagay na ibinibigay naman ng Diyos. Lalo pa nga yung ating mga kailangan. Alam natin na ang Diyos, bago natin sabihin sa Kanya yung kailangan natin, alam niya na yung ating kailangan. Ang kadalasan na hindi ibinibigay ng Diyos yung mga gusto natin. Yung mga gusto natin kasi maaaring gusto natin pero hindi natin kailangan at makakasama sa atin. No? Kaya nga, ang pananalangin ng Ama namin at lahat ng panalangin sa simbahan ay para tayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya nga ito yung panalangin itinuro ng ating Panginoon, Ama namin, kasi gusto tayong maging anak ng Diyos. Gusto niyang maranasan natin yung Kanyang pagkaama. At para maranasan natin yung Kanyang pagkaama, tayo ay lalapit sa Kanya araw-araw. At hihingin yung ating pagkain. Inuulit ko, hindi lamang material na bagay o pangangailangan ang ibibigay ng Diyos. Higit sa lahat, ang totoong pagkain ng isang anak ng Diyos ay gawin ang kalooban ng Ama. No, kung maalala natin sa John chapter 4, di ba? Doon sa Samaria, nakipagtagpo si Jesus sa babaeng Samaritana, at yung mga alagad niya bumili ng pagkain sa bayan. Pagbalik nila, sabi nila, Panginoon, kumain ka na. Sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I have a food that you do not know about. It is to do the will of the one who sent me. Sabi ng Panginoon, mayroon akong pagkain na hindi ninyo alam. Ito yung gawin ng kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya nga kung tataas tayo sa 2 petisyon, ano ba yung 2 petisyon ng Ama namin? Thy will be done on earth as it is in heaven. Sinasabi natin, ang totoong pagkain ng isang anak ng Diyos ay gawin yung kalooban ng kanyang Ama. O kaya nga, yung 2 petisyon, sinasabi natin, maganap yung kalooban mo sa akin. At ito yung bubusog sa akin. Ito yung pagkain ko ngayon. At kapag busog ako ng kalooban mo at yung buhay ko ay nakapasok sa kalooban mo, O Diyos, kahit nandito ako sa lupa, nararanasan ko na ang langit. Thy will be done on earth as it is in heaven. Sapagkat ang isang anak ay palaging
sinusunod yung kalooban ng kanyang magulang. At kapag araw-araw na nag-uusap yung anak at yung ama, yung magulang, alam nung anak yung kalooban ng kanyang ama, kaya magagawa niya yung kalooban. No? Kaya nga mahalaga ito, pagkain at kalooban ng Diyos, ayun yung totoong bumubusog sa isang anak ng Diyos. At kung pupunta tayo ron sa ikalawang petisyon, anong sabi ron? Thy kingdom come. No, na maghari ka nawa. No? Mapasa amin ang kaharian mo. Kapag ka ang kalooban ng Diyos ang palaging nangyayari sa ating buhay, isa lang ang ibig sabihin nun. Naghahari siya sa ating buhay. At tayo bilang mga anak ng Diyos ay nasa kanyang kaharian. Sapagkat kapag sinusunod natin ang kalooban ng Diyos, ayun ang araw-araw nating pagkain, natural, ang Diyos ang naghahari sa atin. Hindi tayo pinaghaharian ng mga ibang bagay sa daigdig na ito. Hindi tayo pinaghaharian ng mga kahinaan at kasalanan. Ang naghahari sa atin ay ang ating Diyos sapagkat ginagawa natin ang kanyang kalooban. Magkakarugtong pala, no, mga kapanalig, itong mga petisyon ng Ama namin. Sana magbahagi kayo sa mga petisyon na ito. Ano ba ang pinakamalapit sa puso mo? Isa, dalawa. No, magbahagi po kayo. Padala niyo ang inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Celebrating 56 years of Catholic Broadcasting. This Jubilee Year 2025 Pilgrims of Hope. From Mega Manila, Philippines to the World Wide Web. Veritas 846 Kapanali. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kabadalig ang ating Philippine Standard Time, 32 minuto makalipas ang alas 8 ng gabi. Ronda Veritas Report. Mga kapanalig, ating pong paraanin ng pag-uulat mula kay Ronda Veritas, Justin Gildo, pagtutol sa mga pagtaas ng mga singilan sa NAIA, idinaan sa protesta ng sektor ng mga manggagawa. Anong detalye, Justin? Maraming salamat mga kapanalig. At tinututulan ngayon ng iba't ibang grupong manggagawa ang ginawang agarang pagsasapribado ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA sa ilalim ng pamamahala ng NNIC o New NAIA Infrastructure Corporation. Ito'y dahil sa labis na bigla ang pagpapatupad sa pagtataas ng mga parking fees, lounges at renta ng mga tindahan na nakapaloob dito. Kabilang sa mga nakiisa sa mga grupo ng mga manggagawa ay ang National Confederation of Labor, Unlad Pamilya o FW, Political Officers Leagues of the Philippines, BMP, Sosyalista at Samahang Manggagawa ng Paliparan ng Pilipinas. Ayon naman kay Gilbert Bagtas ng Samahang Manggagawa ng Paliparan ng Pilipinas, ay labis na naapektuhan ng mga empleyado sa mabilis na pag-aproba sa pagsasapribado ng paliparan na walang naganap na kahit anong public consultation sa mga pagtataas singil nito na sa halip na serbisyo ay negosyo ang ginawa kung saan ang mga pasahero at manggagawa ang tunay na nagdurusa. Dagdag pa nito na ito ang mga dahilan kung bakit noon pa man ay tutol na sila sa pagsasapribado ng ilang serbisyong pampubliko at pag-aari ng gobyerno dahil walang ibang layunin anya ang mga private corporations kundi ang kumita sa higit pa sa doble imbis na magserbisyo ng tapat at maayos sa bawat mamamayan. Inahalimbawa pa ng grupo ang pagsasapribado ng Meralco, tubig at iba pang dating pag-aari ng gobyerno na halos tumaas ng singil sa kasalukuyan at ang mamamayan na ngayon ang nagdurusa sa mga ito. Mga kapanalig, isa sa dalangin at naisin ng Simbahang Katolika ay ang maibigay ang naayon na serbisyo kanino man at saan man. Para sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ako ang inyong kapanalig, Justin Gildo. Sumainyo ang katotohanan. Ronda Veritas Report. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts.
Babalik tayo mga kapanalig sa ating tinatalakay na paksa. Panginoon, turuan mo kaming manalangin ang pagninilay patungkol sa Ama namin. No? Nabi nga natin mahalaga na ang anak ay humaharap sa kanyang ama araw-araw. Kaya nga yung puso ng panalangin ay bigyan mo kami ng para sa araw lang na ito. Para bukas magkikita ulit tayo. Dahil dito, ang totoong pagkain ng anak ng Diyos ay pagpasok sa kalooban ng Ama. At kapag pumapasok sa kalooban ng Ama ang anak ng Diyos, kahit nandito sa lupa, no, para bang namamayani na ang kalangitan. At kapag ang isang anak ng Diyos ay sumusunod sa kalooban ng Ama, isa lang ang ibig sabihin nun. Ang naghahari sa Kanya ay ang Kanyang Amang nasa langit. Kaya nga, thy kingdom come. Ngayon, yung unang petisyon, hallowed be thy name, ang totoong kahulugan nito mga kapanalig ay naluluwalhati o napupuri yung pangalan ng Diyos. Bakit? Kung ang Diyos ay Ama, napupuri yung Ama dahil sa kanyang mga anak. No? Diba halimbawa, may isang bata na nakikita ko na may isang bata na matino, malinis, magalang, matalino, matyaga, masipag. Ang unang pag-uusapan ng mga nakakatanda, sino kaya ang magulang nito? Pinalaki siya ng maayos. Siguro, maayos din yung magulang. Ang ibig sabihin yung buhay ng isang bata, paano siya umaksyon, paano siya magsalita, ay refleksyon kung sino ang kanyang ama. Kaya nga hallowed be thy name ay napapapurihan at napapabanal ang pangalan ng Diyos dahil sa mga anak. Kaya nga kung tayo ang mga anak ng Diyos na pumapasok sa kanyang kalooban at pinaghaharian niya, ang konsekwensya at ang bunga nun ay mapapapurihan ang pangalan ng Ama. At kung bababa tayo doon sa patawarin mo kami sa aming mga sala, alam naman natin na tayong mga anak ng Diyos ay hindi naman tayo mga perpekto. May mga pagkakasala at kahinaan tayo. Ngunit ang napakaganda rito, alam natin na mayroong Amang tatanggap at magpapatawad. Dito nga yung talinghaga ng alibughang anak, mga kapanalig, kung maaalala ninyo, nagwala siya, di ba? Naligaw kung ano-anong ginawa niya sa buhay niya, ngunit naalala niyang may tahanan siya at may ama siyang babalikan. At napakahalaga na kapag tayo bilang mga anak ng Diyos ay napatawad, makikita rin natin na tayo rin ay inaanyayahan kung ano yung tinanggap natin sa Diyos ay yun din yung ibibigay natin sa ating kapatid. Sabi nga sa Ebanghelyo ni San Mateo, kapag hindi raw tayo nagpatawad, ay hindi rin mapapatawad yung ating mga kasalanan. Ngunit dahil napatawad tayo, ayun din yung paanyaya sa atin na ibigay din itong kapatawaran sa ating mga kapatid. Merong isang napakagandang talinghaga sa Ebanghelyo ni San Mateo, chapter 18. May isang tao na may utang na 10,000 talentong ginto. Yung talento, bigat ng ginto. Kapag ikukwenta raw ngayon, parang mga lalampas sa 2 bilyong piso yung utang niya. Kaya pinabibenta lahat, pati yung mga anak niya, lahat ng agamitan niya, pero kulang pa yun, ikukulong pa siya. Humingi siya ng tawad at pinatawad siya. Ngunit nung nakita niya yung kanyang kapwa alipin, ang utang sa kanya ay 100 denaryo. Yung 1 denaryo ay sahod sa isang araw. Ibig sabihin, 100 araw na pagtatrabaho mababayaran sa kanya ng kapwa niya alipin, ngunit sinakal niya at inilagay sa kulungan. Samantalang siya, kahit magtrabaho siya rito sa daigdig, magtrabaho buong angkan niya, at magtrabaho pa siya sa susunod na buhay, hindi niya mababayaran yung utang niya. Pinatawad sa kanya. Yung taong maliit yung pagkakautang, hindi niya mapatawad. Kaya nga, nagalit yung hari at binawi yung pagpapatawad sa kanya. Itong ibig sabihin na patawarin mo kami sa aming mga sala, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Sapagkat lahat naman tayo ay may utang. Nung unang panahon nga, nung bata ako, pag dinadala sa simbahan, utang talaga. No, patawarin mo kami sa aming mga utang. At napakaganda. No? Kaya nga tayong mga magkakapatid ay inaanyayahan ng Diyos na magkaroon ng kalikasan ng Ama. Isang Amang nagpapatawad. Kaya bumubuo tayo ng isang pamilya ng Diyos. Ngayon, kapag tayo ay nasa piling ng Diyos araw-araw na humaharap sa ating Diyos Ama sa langit, nasa tahanan ng Diyos, totoong nalalayo tayo sa temptasyon o tukso. Kasi ito na yung susunod na petisyon.
Pero kung maalala ninyo mga kapanalig, pinalitan ito ng Pope Francis eh. Kasi nung pinag-aralan niya yung totoong kahulugan, dapat daw hindi gamitin yung salitang do not lead us o wag mo kaming ipahintulot sa tukso. Kasi mahalaga ang tentasyon sa buhay ng Kristiyano. At ang tentasyon o ang tukso ay hindi pa kasalanan mga kapanalig. Si Jesucristo nga, di ba, dinala sa disyerto para tuksuhin. Ang ipinalit ni Pope Francis pagka titignan natin sa Latin, sa Italian, sa Spanish, ang ipinalit niya, at ito ginagamit na nila, do not abandon us into the temptation. Ibig sabihin, may tukso, may tentasyon na darating, pero ang petisyon daw natin bilang mga anak, ngunit wag mo kaming iiwan, Ama. Wag mo kaming hayaang mahulog. At yung huling petisyon, yung deliver us from the evil one, sa kaaway ng Diyos, sa dyablo, dahil nga ipinagtatanggol tayo ng Ama at hindi tayo hinahayaang mahulog sa kasalanan dahil sa tentasyon, inililigtas niya tayo doon sa clutches, no, sa parang kamao, no, ng kaaway. At napakaganda na itong panalangin ng Ama namin sapagkat totoo, kung ito ay ating dinadasal ng napakalalim at alam natin totoong kahulugan, isa ang mahalagang bagay rito. Tayong lahat ay mga anak ng Diyos. At kung ipagpapatuloy natin yung Ebanghelyo, di ba mga kapanalig, yung Ebanghelyo na gumawa sa Jesucristo ng isang parang talinghaga, anecdote, patungkol din sa tinapay. Di ba, merong isang kaibigan na naglakbay, gabi na, madaling araw na, pagod, gutom, dumating sa bahay ng isang kaibigan, ngunit wala nang maibigay na tinapay yung kaibigan. Pero dahil sacred hospitality, kailangan niyang bigyan ng pagkain. At itong kaibigan na ito, na may-ari ng bahay, na dinatnan, anong ginawa niya? Pumunta siya sa isang kaibigan, at yung kaibigan na yon ay isang ama. Diba? Sabi nung kumatok siya, humingi siya ng tinapay, at sabi nung tao, tulog na kami ng mga anak ko. Ang ibig sabihin, siya ay isang ama. Ibig sabihin, itong kaibigan na ito na nanghihingi ng tinapay para sa kaibigan niyang dumating, ay humihingi sa isang ama. No, kaya nga, nung binigyan siya, hindi dahil sa pagkakaibigan, o hindi dahil sa pagtsatsaga, isang ama ang nagbigay sa kanya ng tinapay. At mahalaga ito sa panalangin ng Ama namin, mga kapanalig. Kasi, ang ibig sabihin, kung hihingi tayo ng tinapay sa Ama, hindi lamang ito para sa atin. Para ito rin sa ating mga kapatid na gutom, pagod na sa paglalakbay at nasa dilim ng gabi. Napakaraming mga kapatid natin ang nasa ganitong panahon. Naghahanap ng buhay, naghahanap ng lakas, at minsan dumarating sila sa atin at nakikita natin na parang hindi natin kaya, wala akong maibibigay. Yung sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, kumatok sa Ama at bibigyan tayo. Kung ano ang ipinapakain niya sa kanyang mga anak na nandoon sa loob ng tahanan, ay yung ibinigay niya doon sa taong nagugutom. Ang ibig sabihin, itinuring niya na ring anak yung taong dumating ng hapong gabi. At yung huling-huling bahagi ng Ebanghelyo, napakaganda, sabi ng Panginoon, kung kayo ay hihingi, bibigyan kayo. Kung kayo ay maghahanap, makakatagpo kayo. Kung kayo ay kakatok, pagbubuksan kayo. At ito nga, yung kaibigan ay kumakatok doon sa tahanan ng isang ama at binigyan siya. No? Ngunit kailangan natin malaman, mga kapanalig, ano ba yung mga pintong dapat katukan para humingi ng buhay. At ang dapat natin katukan ay isang ama. No, katulad nung sinabi rito sa Ebanghelyo. Sapagkat sabi ng Panginoon, kung humihingi ba ng isda ang inyong anak, bibigyan nyo ng ahas? Kung humihingi ng itlog, bibigyan nyo ba ng alakdan? Alam natin ang ahas ay nakamamatay. Ang isda ay bumubuhay. Ang isda ay ictus sa Griego. Ito ay acronym ng pangalan ng Panginoon. Jesus Christos Theouios Soter, Jesus Christ, Son of God, Savior. Kaya nga ang simbolismo ng mga Kristiyano at ng Panginoong Jesucristo ay isda. Ang ibinibigay ng ating Ama sa atin na nasa langit ay ang ating Panginoong Jesucristo. Buhay, hindi ahas. Yung ahas, simbolo ng kaaway, simbolo ng dyablo, puno ng kamandag. Ang ibinibigay sa atin ng ating Diyos ay yung kanyang anak. At si Jesucristo, alam natin mga kapanalig, ang totoong tinapay na nanggaling sa langit. Sabi sa John chapter 6, no, I am the bread
that comes down from heaven. Ako ang tinapay na bumaba sa langit. At ito'y binibigay. Yung itlog ay simbolismo ng pagsisimula ng buhay. Di ba? Yung mga ibon, yung mga manok, yung iba pang mga nilalang, galing sa itlog at doon nagsisimula ang buhay. At ayun ang ibibigay ng Ama. Itlog, simbolo ng buhay, hindi alakdan na may kamandag para pumatay. No? Napakagandang ebanghelyo sapagkat ang magbibigay ng isda at ng itlog, simbolo ng ating Panginoong Jesucristo at simbolo ng buhay, ay isang amang mabuti. At ito ang ibinibigay niya sa atin. At ito yung tinapay na hinihingi natin o pagkain sa araw-araw mula sa Ama. Magbabalik tayo mga kapanalig. Sana mag-share na kayo sa ating question reflection ngayong gabi. Ano ba sa 7 petisyon ng Ama namin ang pinakamalapit sa iyong puso na naranasan? Napadala nyo ang inyong sharing sa ating text line 0918-837-4827 o kaya naman sa comment section ng ating Facebook Live. Break time na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Alagaan ng kidneys, uminom ng 8 basong tubig. Renalin, 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 araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renalin ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang Biblia ngayon. Makinig. If today you hear the voice of the Lord, harden not your hearts. Well, mga kapanalig, narito na tayo sa huling bahagi ng ating programa at nananabik na kami sa inyong mga sharing, mga insights o karanasan na nais niyong sabihin. Well, gusto ko lang bigyan ng parang pagwawakas yung pinag-uusapan natin kanina. Ang mga bata raw ay hindi pa alam at hindi pa kayang i-distinguish kung ano yung ahas at isda. Kasi sa Israel daw, merong mga isda ay merong mga ahas na akala mo isda. Kaya akala mo isda na bibigyan ka ng buhay, ngunit pag nahawakan mo, papatayin ka pala. At yung mga alakdan daw sa disyerto, may mga alakdan na puti na sa disyerto. At kapag sila ay bumilog daw, no, parang tiniklop nila yung kanyang katawan, buibilog sila, mukha silang itlog. So ang isang bata raw, kapag hindi maingat, hindi niya pa alam, no, na ang hawakan niya pala ay hindi buhay, kung hindi kamatayan. Meron pa sa Matthew chapter 7, may isa pang bagay na binanggit doon. Bibigyan mo ba ang iyong anak ng bato kung humingi siya ng tinapay? Doon daw sa disyerto sa Israel, merong mga flat na pabilog na bato ron na sa malayo ang tingin mo raw ay tinapay. Ngunit hindi naman pala tinapay. Pag kinagat mo, sira yung ngipin mo. Masasaktan ka. Ang isang ibig lang sabihin, ang mabuting Ama, ang ating Diyos, ang masalangit Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tinutulungan tayong mga anak niya to distinguish, na magkaroon ng karunungan, na tignan ano ba yung dapat kong piliin. Yung buhay o yung nakamamatay. Anong pinto yung dapat kong katukan? Yung pintuan ng Ama o yung pintuan ng daigdig? Ano yung dapat kong hanapin? Yung kalooban ng Diyos o yung kalooban ng makalupang nilalang? At sino ang gusto kong hari? Ang gusto kong maghari ay ang Diyos Ama sa langit o gusto kong maghari-harian ang aking sarili? At kaninong pangalan ang dapat itanyag? Sa Diyos ba o sarili kong pangalan? At magkakaugnay lahat itong ebanghelyong ito na napakaganda. Kaya nga, babasahin na sana natin yung inyong mga text messages, ang inyong mga reflection. Pero bago yan, baka si Sister Rose, meron siyang babahaging sharing sa atin sa ating paksa ngayon. Sister Rose? Yes, Father. Yung dun sa tanong, gusto ko lang sabihin kung ano yung parte na paborito ko, na lagi kong dinadasal.
Father, yung forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Kasi talagang isa ito sa pinakamahirap gawin, ang magpatawad. At hindi ko makakaya na magpatawad kung hindi ako bibigyan ng Diyos ng biyaya, ng grasya para makapagpatawad. No? Kasi kahit alam ko na ako din ay makasalanan, minsan napakahirap magpatawad dahil ang naiisip mo lagi yung sakit na binigay sa'yo. Pagkatapos, tuwing maaalala mo pabalik-balik at hindi lang isang beses mo dadasalin, talagang tuwing maaalala mo, dadasalin mo pa rin, give us the grace to forgive. So yun lang po, na sa Ama namin, doon ako lagi humihinto. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala, gaya ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Salamat, Sister Rose. Ngayon, babasahin ko, Sister, yung mga nag-share dito sa ating istasyon. Napakinggan po natin si Kapanalig 5698. Sabi niya, good PM po sa inyo. Your will be done. Ito raw yung petisyon na gusto niya. Nabulag po ang aking isang mata. Ito po ay nangyari dahil ibig ng Diyos na makita ko ang kanyang kaharian. Ako ay makapasok sa kanyang relasyon o relasyon sa kanya, makapagbalik loob at tanggapin ang tunay na pagkain si Hesukristo. Sa pamamagitan ng Eucharist, ako ay binibigyan ng lakas para makapagpatawad sa mga nagkakasala sa akin. Salamat sa Diyos. Parang sinamarize niya rin yung Our Father. Sabi naman ni Kapanalig Maria Lourdes Bonilla, lead us not into temptation. Ayun daw yung paborito niya o yung malapit sa puso. Sabi naman ni Mrs. Elizabeth Marsan, God bless shalom, please pray for Marsan families. Pagdadasal po namin. Sister, sa ating Facebook comment section, baka may mga nagbahagi dyan. Meron na po, Father. Sabi po ni Kapanalig Cynthia Orozco, give us this day our daily bread. This petition teaches me to be humble with dependence on God by asking Him for my daily sustenance with full trust that He will provide each and every day, and acknowledging that He is my source of provision. Ayan, salamat Kapanalig Cynthia Orozco. Sabi naman po ni Kapanalig Joy Martinez Dueñas, nais ko po ang mapasa amin ang kaharian mo. Tunay po na ang kaharian ng Diyos ay maaari nating maranasan dito pa lang sa lupa. Di kailangang mamatay muna ang tao. Ito ay sa tuwinang tayo ay pumapasok sa kalooban ng Diyos. Ayan, salamat Kapanalig Joy Martinez Dueñas. Sabi naman po ni Kapanalig Lululim, lead us not into temptation. Sa totoo lang, araw-araw nandyan ang mga tukso na lumalapit sa atin, mga makamundong temptasyon. I pray that He give me the grace to resist all the temptations around me. God, stay with me and be with me always. Sabi naman po ni Kapanalig Aurea Ramos, Panginoon, itinataas ko po sa inyo ang buhay ko, ang mga karamdaman ko. Tulungan po ninyo ako na sumunod sa kalooban ninyo ng may kababaang loob. Amen. Ayun ang kanyang panalangin. Meron pa bang meron pa pong reflection dito si Kapanalig Tessie Tuason. Ngayon ko lang unti-unting naunawaan kung ano ang ibig sabihin ng pagdarasal ng Ama namin. Napakahalaga pala ng 7 petition na ito sa bawat salita. Kung ito ay nanamnamin natin, isa itong inspirasyon para sa atin. Ayan. Salamat Kapanalig Tessie Tuason. Sabi naman ni Kapanalig Candida Cruz, bata pa lang kami, tinuro na sa amin yung dasal na Ama namin. Sa ngayon, sundin ang loob mo. Hirap sundin, lalo na pag matigas ang kalooban mo. Ayan. Salamat Kapanalig Candida. Sabi naman ni Kapanalig Maridic Santos Albano, para sa akin, ang petisyon na bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw
ang nais kong pagnilayan sa ngayon, sapagkat ang petisyon na ito ay nagtutulak sa akin na magtiwala sa kabutihan ng Diyos sa bawat araw ng aking buhay. Natutulungan din ako ng petisyon na ito na huwag masyadong mangamba sa kinabukasan, sapagkat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw ay sapat na upang gawing kalmado ng Diyos ang aking puso sa napakaraming pangamba sa buhay. Ayan, yan po yung mga reflections na pinadala. Pero maraming nagbumate, Father. Sir, bago natin basahin yung mga bumate, meron na humabol dito ng sharing niya, si Kapanalig 5125, sabi niya, mahirap gawin ang kalooban ng Ama, binibigyang kahulugan ng petisyong bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw na gawin ang kalooban ng Ama. Ayun yung kanyang reflection. Ni Kapanalig 5125. Yes, sister, baka may oras pa para yung mga bumati nating kapanalig ay atin din na maigrit. Opo, kasama natin ngayong gabi si Russell Matthew Patolot, Marcia Banag, Edna Carla. Sabi niya, your kingdom come, your will be done. Mirna Lopez, Felix Reyes, Elizabeth Martinez, Benedict Paglinawan, Mary Ann Canones, Lilia Mercene, Jose Ramos, mga bumabati po sila ng good evening. Si Leida Lubatan Castolo, Maria Socorro de la Rama, Arnold Tolentino, Priscilla Eli, Lauro Modomo, Raquel Saclolo watching from Montalban, Rizal. Magandang gabi po at iligtas sa kapahamakan lalo na ngayong panahon ng tag-ulan sa ating lahat. Si Agnes Lerit, Romel Mateo, Aurea Ramos Arsena. Good evening everyone, especially to Father Adonis and Sister Rose. Baby Rose Macalino at si Tesay Espina. Ayan. Meron pa pong humabol. Happy Lolo and Happy Lolo and Lola Day mula kay Rosana Garque. Si Jeng Martinez naman, may tanong, Sister, paano po kung napatawad mo na pero hindi mo pa rin makalimutan yung kasalanang ginawa? Kasalanan pa din po yun? Anong sagot, Father? Actually, merong mga sugat na peklap na. No? Ibig sabihin, nandun pa yung palatandaan na nasaktan ka, pero magaling na. No? Ngayon, kung napatawad mo na, ibig sabihin, hindi na masakit, kaya nga napatawad. Pero hindi mo makakalimutan kasi bahagi na yun ng kasaysayan. Pero hindi na masakit. No? Ayun, kaya hindi naman kasalanan na hindi natin makalimutan yung nagawa sa atin. No? Minsan nga, baka makatulong pa sa atin na manalangin para sa ating sarili at doon sa ating kapatid. Ikaw, sister, ano bang masasabi mo ron? Ako, Father, kasi kahit, sabi ko nga, tuwing maaalala mo na sumasakit pa rin yung kalooban mo, pero yung patuloy na pagpapatawad, doon tayo nagiging kamukha ng Diyos. Di ba? Yung God is mercy. At yung paulit-ulit na pagpapatawad, yun yung hinihingi niya sa atin. Hindi na po kasalanan kasi kung napatawad na natin. Pero ang hihilingin po natin, hindi lang na mapatawad natin, kundi maghilom nga yung sugat. Na kahit meron pa yung, sabi mo, may peklat pang naiwan, titignan natin na isa yung leksyon na natutunan natin. Isang leksyon sa pagmamahal. Ayan. Meron pong humabol pa si Jenny Egat. Blessed Sunday po, Father. At happy Father and Sister. Happy Grandparents and Elderly Day po. God bless. Keep safe. Si Louis Santos, good evening po. Nagpapacheck lang po ng attendance. Galing po ito kay Brother Louis Santos ng San Felipe Neri Catholic Charismatic Community, Mandaluyong. Salamat po. God bless. Ayan. Salamat, sister. Siguro magpasalamat na tayo sa ating mga kapanalig na walang pagod, no? Kahit umuulan na, bumabagyo, nagkikiisa pa rin sa ating pagninilay ng salita ng Diyos.
Okay, maraming salamat Father Ado sa malalim at napaka-inspiring na pagpapaliwanag sa Lord's Prayer, ang Ama namin. Salamat din sa ating faithful followers at mga kapanalig na nagpadala ng kanilang comments, katanungan, kahilingan at pagbati at nakiisa sa atin ngayong gabi. Inaasahan po namin makakasama kayong muli sa susunod na linggo dito sa ating programang Ang Biblia Ngayon. Sa ngalan po ng mga co-pilot natin sa studio ng Veritas 846, ni Kenneth Corbilla na ating PA at Kuya Enteng Samaniego sa technical side. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul at Paulines Multimedia. Nagpapasalamat sa pagsama ninyo sa amin ngayong gabi. Pasalamatan natin ang ating Panginoon sa lahat ng kanyang biyaya at hingin natin ang bendisyon mula kay Father Ado. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At palain kayong lahat, gayon din ang inyong mga pinakamamahal sa buhay ng ating makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng Panginoong Hesukristo. Salamat sa Diyos. So happy Grandparents Day mga lolo at lola, pagpalain po kayo ng Panginoon. Sumainyo ang katotohanan.